Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Idineklara ng Department of Agriculture ang food security emergency sa bigas dahil sa nararanasang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ayon kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., magpapalabas ang National Food Authority o NFA ng buffer stocks para mapanatiling abot kaya ang bigas sa mga mamimili. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin nitong pababain ang presyo matapos bumaba ang gasto sa produksyon. Hataw Balita ngayon. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batay sa SWS survey noong January 2025. Mula 54% sa huling buwan ng 2024, bumagsak sa 50% ang tiwala ng publiko kay Pangulong Marcos Jr. habang bumaba naman sa 49% ang dating 52% trust rating ni Vice President Duterte. Kabilang sa nakikitang sanhi ng pagbaba ng punto ng dalawa ay ang problema sa tumataas na presyo ng bilihin at mga issue sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Hataw Balita ngayon. Handa maghintay ng aksyon ang mga endorser ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte habang may sesyon pa ang Kongreso. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, balak niyang i-transmit ngayong linggo ang unang 3 reklamo kaugnay ng confidential funds ng Vice Presidente sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kapag naisumiti ito, kailangan maisama sa order of business sa loob ng 10 session days at i-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Hanggang February 7 na lang ang sesyon ng Kongreso bago mag-break para sa election season at muli nang babalik sa darating na June 2, 2025. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Hataw Balita ngayon. Maaari nang suriin ng publiko ang enrolled bill ng 2025 national budget sa House of Representatives. Ito ang binigyang diin ni Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo kasabay ng pagtitiyak na walang blankong items sa enrolled bill na siyang batayan ng General Appropriations Act at nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng mambabatas na ang lahat ng halaga sa Bicameral Conference Report ay napagkasunduan na ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Ang enrolled bill ay nasa archives po natin. So sana po ay makabisita po kayo doon para kayo na po ang mag-validate na nandoon po ang enrolled bill. Anyone can visit the archives para kayo na po ang mag-confirm na nandoon po ang enrolled bill. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na hindi direktang maapektuhan ang ekonomiya ng Pilipinas sa utos ni US President Donald Trump na ipatigil ang foreign aid. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, mas malaki ang utang ng bansa sa mga multilateral institutions kaysa sa Estados Unidos. Gayunpaman sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na posibleng maapektuhan ng US freeze ang ilang sektor gaya ng job creation at supply chains. Kasi kahit nga yung mga aid din in the recent years, meron pero hindi naman ganun kasubstansyal. O may epekto syempre yung ibang sektor na matutulungan sana ng mga program na yun, yung mga financial assistance, technical assistance. Pero maybe not in a big way. Hataw Balita ngayon. Matapos mamataan sa Zambales, nakita naman ang 2 barko ng China Coast Guard na nasa 34 nautical miles mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ayon sa PCG, ito na ang pinakamalapit na distansya ng CCG vessel sa Pilipinas ngayong taon, kaya agad silang nagpadala ng helicopter at 2 barko upang magsagawa ng radio challenge. Ang hakbang na ito ng China Coast Guard vessel ay tinuturing ng PCG
na bahagi ng taktika ng China upang gawing normal ang kanilang iligal na pananatili sa West Philippine Sea na sakop ng exclusive economic zone ng bansa. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. But our 2 Coast Guard vessels will ensure na bubuntutan natin ito. At gaya ng ginawa natin sa mga China Coast Guard na nakadeploy sa Zambales, this will also be challenged vigilantly by our Coast Guard vessels. Hataw Balita ngayon. 3 barkong pandigma ng Chinese Navy ang binabantayan ng Western Command matapos pumasok sa territorial na katubigan ng Pilipinas noong February 2 to 2025. Ayon sa WMC, dumaan ang mga barko sa Mindoro Strait patungong Sulu Sea nang walang paunang diplomatic coordination at hindi pangkaraniwang mabagal na galaw. Bilang tugon, nagpadala ang Philippine Air Force at Philippine Navy ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid upang subaybayan at hamunin ang iligal na pagdaan ng mga barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 572 ang nahuling lumabag sa election gun ban ayon sa Philippine National Police o PNP. Kabilang sa mga naaresto ang isang pulis, 4 na sundalo, isang opisyal ng gobyerno, isang dayuhan at 4 na security guard. Nakumpiska rin ang 576 na baril kabilang ang mga revolver, pistol at gun replicas. Ang gun ban alinsunod sa COMELEC Resolution number 11067 ay epektibo mula January 12 hanggang June 11 upang maiwasan ang karahasang may kaugnayan sa halalan. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan ng Commission on Elections ang panukalang ipagbawal ang lahat ng ayuda 10 araw bago ang eleksyon 2025 upang maiwasan ang vote buying. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, may epekto ito sa mga benepisyaryo kaya't maingat itong tinatalakay. Kasalukuyang ipinagbabawal ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa parehong panahon bago ang halalan. Hataw Balita ngayon. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang batas na naglilipat ng unang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM mula May 12, 2025 patungong October 13, 2025. Sa ilalim ng panukala, pinayagan ng kasalukuyang Bangsamoro Transition Authority na manatili sa pwesto hanggang sa maluklok ang bagong halal na opisyal. Samantala, magtutuloy-tuloy ang halalan ng BARM tuwing 3 taon kasabay ng pambansang halalan simula 2028. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa Washington DC ang asawa ni Police Colonel Perhentino Malabed Jr. upang tukuyin ang kanyang labi. Matapos itong masawi dahil sa banggaan ng pampasaherong eroplano at military helicopter. Sinalubong siya ng mga opisyal mula sa Philippine National Police at Konsulado ng Pilipinas bago dinala sa isang hotel para makapagpahinga. Wala pang tiyak na petsa kung kailan maiuwi ang labi ni Malabed, ngunit tiniyak ng gobyerno ang suporta para sa kanyang pamilya. Hataw Balita ngayon. Posibleng gawaran ng PNP ng Police Honor si Police Colonel Perhentino Malabed dahil sa pagkasawi nito habang nasa tungkulin na. Kasalukuyang nasa Amerika ang kanyang asawa at kapatid upang ayusin ang pag-uwi sa kanyang labi sa Pilipinas. Samantala, humiling ng pangunawa ang kanyang asawa sa publiko para sa kanilang tahimik na pagdadalamhati. Well, let us to wait po kung ano po yung magiging decision po ng PNP leadership since he died in the line of duty po. So normally po yan ay meron naman po mga corresponding na po na mga medalya na ibibigay sa kanya aside of course doon po sa assistance na ibibigay sa kanyang mga naiwang pamilya po. Hataw Balita ngayon. Sinampahan ng kasong murder at frustrated murder sina dating Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO General Manager, retired Police Colonel Royena Garma, dating National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo at iba pang Department of Justice. Ang reklamo ay may kaugnayan sa insidente ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020 sa Mandaluyong City.
Ang pagsasampa ng kaso ay pinangunahan ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag matapos isampa ang kaso. Hataw Balita ngayon. Samantala, pinagmulta ng Korte Suprema si Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 Judge Romeo Buenaventura ng 36,000 pesos matapos mahatulang guilty sa kasong simple misconduct at neglect of duty kaugnay sa pagkantala sa kaso ni dating Senadora Laila de Lima. Ayon sa Supreme Court, ang hindi agarang resolusyon sa motion to bail ni de Lima na inihain noong 2020 ay nagdulot ng 3 taon ng pagkaantala sa paghahatid ng desisyon. Ang kasong ito ay bahagi ng mga administrative complaint na isinampa ng mga abogado ni de Lima laban kay Buenaventura. Hataw Balita ngayon. Naaresto na ng mga pulis ang isa sa 9 na pulis na pinaghahanap matapos masangkot sa 990 kilos ng Cebu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Ayon kay PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo. Ang naarestong pulis ay isang police staff sergeant at nasa kustodiya na ng CIDG. Kabilang pa rin sa mga pinaghahanap ng PNP ang 2 general, isang police colonel, isang lieutenant colonel, isang lieutenant at isa pang mga senior police officer. 8 na lamang po yung at large dahil may isa pa po tayong nahuli noong January 31. Yung isa po doon sa active PNP personnel ay nahuli na po at ngayon po ay nasa kustodiya po ng CIDG. Hataw Balita ngayon. Pasado sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ilang araw ito bago mag-break ang sesyon ng Kongreso para sa 2025 midterm elections. Ang 200 pesos na daily wage hike ang reconciled version ng lahat ng panukalang batas na inihain sa Kamara na nagsusulong ng aumento sa sahod. Batay sa panukala, lahat ng employers sa pribadong sektor, mapa-agrikultural o non-agricultural, ilanman ang bilang ng empleyado at antas ng kapitalisasyon kailangang magkaloob sa lahat ng mga manggagawa nila ng across-the-board na aumento sa sahod na 200 pesos kada araw kapag tuluyan ng naisabatas ang panukala. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginiit na pag-aaralan pang mabuti ang panukalang aumento sa sahod. Sa Senado, pasadong 100 pesos na aumento sa sahod noon pang February 2024. Hataw Balita ngayon. Abiso naman para sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawa sa presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, February 4. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, bababa ng piso at 15 sentimos. Ang presyo ng kada litro ng diesel, mayroon ding 90 sentimos na rollback sa presyo ng kerosene. Habang magkakaroon naman ng 70 sentimos na dagdag sa presyo ng gasolina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang nilagdaan ang kasunduan para sa konstruksyon ng Southeast Metro Manila Expressway o SEME na inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Parañaque patungong Quezon City. Ayon sa DOTR, babawasan nito ang travel time mula Bikutan hanggang Batasan Complex mula 1 oras at 50 minuto patungong 26 na minuto. Inaasahang matatapos ang 32.7 kilometrong toll road sa loob ng 2 hanggang 3 taon sa tulong ng pribadong sektor. It is expected that the travel time from Bikutan to Batasan Complex will be reduced from 1 hour and 50 minutes to only 26 minutes and have the capacity to serve around 42,500 to 88,400 motorists every day. Hataw Balita ngayon. Sugatan ng isang senior citizens matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa Silang, Cavite. Sinaklolohan ito ng UNTV News and Rescue at dinala sa ospital. Si Lizelle Nael, umahataw. Hataw Balita ngayon.
Ulitin ko po ulit ha. Bukod po dito po sa ulo, may iba pa po bang masakit? Dito po sa bato, sa likod po, wala naman pong masakit dito. Sa dibdib wala po. Dito po sa tiyan. May masakit po ba dito banda? Dito po. Sa ulo lang po talaga yung masakit. Nahihilo po ba kayo? Saka po yung sa bibig. Isang senior citizen na ginang ang tinulungan ng UNTV News and Rescue dahil sa natamo nitong injury ng mabangga ng motorsiklo sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Maybiga, Silang, Cavite, mag-aalas 12 ng tanghali, February 2. Agad naman nilapatan ng first aid ng grupo ang ginang na nagtamo ng bukol sa kaliwang bahagi ng ulo at hiwa sa kanang binti nito. Kinilala ang biktima na si Virginia Villanueva, 63 years old. Galing siya sa tindahan at pauwi na sa kanilang bahay nang mangyari ang aksidente. Ayon sa nakakita sa pangyayari, isang motorsiklo ang bumabaybay sa kahabaan ng Aguinaldo Highway nang biglang tumawid si Aling Virginia. Napatingin ako dito sa bandang kanan ko, nakita ko yung sasakyan, dire-diretso, may bigla pumasok si nanay, tumawid, tinamaan siya. Nung pagtama, medyo mabilis din kasi yung takbo ni kuya. Napa-turnover siya, tapos tumama yung ulo niya sa semento. Ayon sa motorcycle rider, hindi niya napansin na patawid ang pedestrian dahil sa mga sasakyan. Ito ko dumaan sa bandang kaliwa, dire-diretso, tapos si nanay, bigla siyang lumabas, to sumilip siya, pag papunta doon yung silip niya, kaya hindi niya ako napansin. Ako hindi ko rin siya napansin kasi bigla siyang lumabas, naka-blocking yung mga sasakyan, kaya hindi ko napansin. Matapos mabigyan ng paunang lunas ang natamong injury ng biktima, dinala ito sa Estrella Hospital. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Binigyan din ng Philippine National Police na tututukan ng PNP ang pagpapanatili ng seguridad para sa darating na eleksyon ngayong taon. Kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ngayong umaga si Police Colonel Froilan Nabarosa, ang Assistant Chief ng PNP Public Information Office, upang magbigay detalye ukol sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa ngayong election period. Magandang umaga po, Police Colonel Nabarosa. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayon pong umaga. Kamusta po kayo, sir? Magandang umaga rin po, Sir Sherwin Pulubong at Ma'am Annie Rintoy at sa mga tagapanood po ng UNTV ngayong umaga. Apo, sir, kamusta na po ang pagpapatupad po ng gun ban sa bansa? Gaano na po ba karami ang mga nahuling lumalabag kumpara po noong mga nakakaraang panahon ng halalan? Tumaas po ba, sir? Yes, sir. Tuloy-tuloy po ang pagpapatupad ng Philippine National Police ng ating gun ban nationwide. Sa katunayan po, base sa datos ng ating National Election Monitoring Action Center, as of February 2, 2025, tayo po ay nakapagtala na ng 596 confiscated or seized firearms. At ang atin naman pong nahuli ay 599 persons. Ito po ay kinabibilangan ng 561 civilians, isang PNP, 5 AFP, isang appointed government official, isang elected government official, 4 na foreign national, tatlong other law enforcement agency, at 22 security guard at isang CICL. Kung titingnan po natin yung datos ng ating gun ban implementation sa mga nagdaang halalan, ang trending po ay pababa. Bakit ko po nasabing pababa? Kasi po noong 2019,
election, ang arrested individuals po natin ay 6,362. At yung firearms confiscated naman po natin ay 5,304. Noon pong 2022, meron po tayong arrested individuals na 3,631 at yung firearms confiscated naman po ay 2,507 at 2,795. Noong 2023 po, meron tayong 2,672 arrested individuals at 2,087 confiscated firearms. So, pababa po yung trending natin. Ayun. At habang papalapit na po, sir, ang campaign period, kamusta naman po ang sitwasyon sa ating pong mga checkpoint? Meron ho ba tayong mga problema nga naitatala, sir? So far, wala naman po tayong na-encounter na problema sa checkpoint natin, yung ating mga kapulisan sa ground. Yun lamang po, lagi nating pinapaalala sa ating mga civilian na in effect na po yung gun ban natin. Umpisa pa po noong January 12. Alright. Sir, kasama ko po si Annie Rentoy at meron din po siyang katanungan po sa inyo. Maraming salamat, amigo Sherwin. Okay, Police Colonel Narvarosa, maraming salamat po. Sir, you made mention a while ago na yung pababa yung trending ng mga nahuhuli na mayroon pong mga nagpo-possess sila ng mga illegal firearms. Sir, I understand na mayroon din po kayong Oplan Katok. If I'm not mistaken, lately, di ba po yung COMELEC, ang pakiusap, ang apilan ng COMELEC, we have to temporary pause for a while at baka pwede ihinto muna ito para hindi makulapulan ng anumang issue tungkol po doon sa binabanggit natin na ano po, yung bang magkaroon ng masamang impresyon sa nalalapit na eleksyon. Now, may we know from you po kung ano ang napag-usapan before? Kasi sinasabi na si Police Chief Marvil, General Marvil, ay makikipag-ugnayan din, mag-uusap sila ng COMELEC. Mayroon na po bang napag-usapan at ano po ang update or status tungkol dito? Mamani, magandang umaga po. Thank you po. Ma'am, nabanggit na po kahapon ng ating spokesperson, si Police Brigadier General Jean Fajardo, yung pong Oplan Katok natin, ito po ay normal function ng PNP at dati na po itong ginagawa before pa ng election. So, meron pong pagpupulong na magaganap bukas yung PNP at COMELEC at isa po sa mga matatalakay ang issue po na ito. So marapat pong antayin na lang po natin kung ano ang magiging resulta po ng pag-uusap bukas between the COMELEC and the Philippine National Police po. Ibig sabihin, we will wait for the result of that negotiations tomorrow. Yes, we understand kung ano yung stand ng COMELEC. Ano po, naintindihan din naman natin. Ayaw nilang makulapulan ng anumang issue na may kaugnayan po sa eleksyon. And on the other hand, we are fully aware also na yung PNP, this is a regular 1-year round na ginagawa. This is a practice already na kumakatok talaga po sila. Mayroon po din po ba kayong mga PNP operation para alamin kung sino pa ang mga nagpo-possess ng mga illegal firearms and even yung mga hindi pa nare-renew, expired yung kanilang mga permits. Kung mayroon kayong operation apart from the Oplan Katok, anong mga ilang porsyento na po ang nahuhuli nyo, sir? Ma'am, I don't have the data right now, but yun pong other expired license or loose firearms are subject din po for search warrant ng ating kapulisan. At naatasan po ang ating CIDG na paigtingin pa po ang kampanya laban sa loose firearms natin. Okay.
Sa mga checkpoints naman po, how many checkpoints do we have in the entire country? At ano yung mga lugar na masasabi natin na mataas ang bilang ng mga nahuhuli natin ditong mga nagpo-possess ng mga illegal firearms? Yes, ma'am. Nationwide po yung ating kinakandak na checkpoint. Sa katunayan, nakapagtala tayo ng 156,700 checkpoints as of February 2. And ang pinakamarami pong violators na top 3 regions ay yung NCRPO po, Region 3 at Region 7. Oh, ayan. Yun ang mga violators, top 3. Okay. Ano po ngayon ang status, Colonel Froilan, ng election-related violence sa bansa? Tumaas po ba o lumala po? Ma'am, sa kasalukuyan po ay tayo ay nakapagtala na ng suspected election-related incident na 3. Meron po tayong validated election-related incident na 1 at may non-election-related incident po na 5. So mababa pa rin po ito compared sa mga nakaraang halalan. At this point po, ano pa bang mga hakbang ng ating pulisya para matiyak na magiging mapayapa, magiging listas ang nalalapit na halalan sa ating bansa po? Colonel Froilan. Ma'am, binalangkas na po ng PNP at sinabi rin po ng ating Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, na paigtingin pa ang mga police operations laban sa loose firearms, criminal gangs, and other threats sa kani-kanila pong areas of responsibility. And very explicit po si Chief PNP Marbil na yung pong ating halalan ay maging safe at secure and orderly election. And mahigpit din po ang kanyang paalala sa kapulisan na maging political po. Okay, at this point po, Police Colonel Froilan, nais mo namin mabatid at ganoon din yung ating mga nakikinig at nanonood dito sa Hataw Balita. Ang inyo pong mensahe, please go ahead. Sa atin pong mga kababayan, mga taga-panood ng UNTV, makakaasa po kayo ng inyong kapulisan, ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas ay narito po, nakahandang magsilbi sa inyo sa anumang oras at sa anumang panahon. So maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Froilan Nabaroza, ang Assistant Chief ng PNP Public Information Office. Keep safe and good morning. Thank you, ma'am. Hataw Balita ngayon. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang batas na magpapataw ng kalahating milyong pisong halaga ng multa laban sa mapatutunayang nuwisan candidate sa election season. Layo ng House Bill No. 11317 na amyendahan ang Omnibus Election Code of the Philippines. Partikular na ang paglalagay ng dagdag na ground para kansilahin ang Certificate of Candidacy ng isang kandidato. Gayun din ang gawing isang election offense ang pagiging isang nuisance candidate. Hataw Balita ngayon. Sa botong 191-30, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 11357, gabi ng Lunes, February 2, 2025. Layo ng panukalang batas na paigtingin ang Philippine Healthcare System at amyendahan ang Universal Healthcare Law o UHC. Nakapaloob din sa legislative measure ang pagkakaroon ng adjustment sa contribution rates ng Philippine Health Insurance Corporation na nakabatay sa actuarial studies. Mula 5% isinusulong na gawing 3.5% ang PhilHealth premium contribution sa ilalim ng isang actuarial review na isusumiti at aaprubahan ng Kongreso. Bukod dito, papasanin din ng national government ang 50% premium contributions ng migrant workers. Hataw Balita ngayon.
Sa pagdinig ng Senado, kinuwestiyon ni Senator Amy Marcos ang DSWD dahil wala pa rin itong malinaw na listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Ayon sa DSWD, mayroong guidelines ngunit hindi pa natutukoy kung sino ang makakatanggap ng 5,000 pesos na ayuda. Hiniling naman ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na ilathala ang listahan ng benepisyaryo upang matiyak ang transparency sa paggamit ng pondo. Inuulit lang ninyo yung nasa batas doon sa special provision ng AKAP. Inuulit-ulit lang ninyo. Wala namang karagdagang guidelines na siyang hinihingi ng conditional implementation. Yun ang tinatanong eh. Kaya nga nabito to eh. Na-conditional dito dahil dito eh. Kaya yun pa rin ang hinahanap natin. Sa madaling sabi, wala pa siya. Kahit meron kayong draft, apakahaba ng draft, puro mechanics. Pero yung tungkol sa sino ang kalipikado, hindi pa maliwanag. Hataw Balita ngayon! Wala pang isinusumiting guidelines ng DSWD sa COMELEC para sa 882 million pesos na ayuda ng AKAP na may exemption sa election spending ban. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung hindi makakapagsumiti ang DSWD, mababaliwala ang unang exemption at hindi may patutupad ang ayuda. Ito rin ang dahilan kaya hindi inaprobahan ng COMELEC ang pangalawang exemption requests ng DSWD para sa AKAP na nagkakahalaga naman ng 12 billion pesos. Mula po nung ito ay patanggap sa atin noong Enero 16, wala pa po tayong aksyon sapagkat wala pa nga pong binibigay na guidance sa una. Bakit naman tayo magbibigay kaagad ng exemption doon sa pangalawa kung hindi pa nagko-comply sa unang requirement? Hataw Balita ngayon! Naaresto sa Pasay City ang isang suspect na sangkot umano sa pagtakas ng iba pang kasamahan sa nadiskubreng Shabu Laboratory sa Tansa, Cavite. Ayon kay Cavite Provincial Police Office Director Police Colonel Dwight Alegre, ang suspect na nahuli ang nag-facilitate ng pagtakas ng 6 pa nitong kasamahan, kabilang ang ilang foreign nationals. Maharap ang suspect sa kasong obstruction of justice habang patuloy na tinutugis ang iba pang nakatakas. We have identified 6 suspects and one of them is Ibon Masangkay. So during the follow-up operation, nakuha natin siya sa Pasay. Siya ang nag-facilitate na paano makawala yung iba. Hataw Balita ngayon! Hinimok naman ng Philippine National Police si dating PNP Drug Enforcement Group Director, Police Brigadier General Narciso Domingo, na sumuko upang mabigyan siya ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, may basihan ang mga kasong isinampa laban sa mga ito at binibigyan sila ng pagkakataon para makapagpaliwanag sa korte. Pinapaalalahanan din ng PNP ang 8 natitirang pulis na dapat magbigay galang sa batas at sumuko na upang harapin ang mga reklamo laban sa kanila. We appeal to the remaining 8 former and active PNP personnel to respect the rule of law. Anyway, they will be given their day in court. Pagbibigyan po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo. It would be in their best interest to just surrender and face the music po. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na magkakaroon na ng permanenteng police presence sa Marilake Highway upang mapabuti ang kaligtasan at disiplina sa lugar. Inihain na ng Rizal Provincial Police Office ang isang proposal sa lokal na pamahalaan ng Rizal para sa pagbuo ng isang interagency task force na magbibigay ng pantay-pantay na monitoring sa highway kasama ang mga lokal na pulisya at highway patrol group o HPG. Ayon kay Police Regional Office Calabarzon Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, nag-deploy na ng permanenteng mga tauhan sa highway upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang mga aksidente. Hataw Balita ngayon! At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Baltimore, Maryland, USA.
Magandang umaga sa inyo, Sherwin at Annie at sa ating mga kababayan sa buong mundo. Nagkasundo ang Mexico at Estados Unidos na ipagpaliban ng isang buwan ang mga pagpapatupad ng bagong tariff policy. Ito ay matapos pumayag ang Mexico na magpadala ng 10,000 miyembro ng National Guard sa kanilang northern border upang pigilan ang pagpasok ng mga iligal na droga. Kasama sa kasunduan ang pangako ng Estados Unidos na magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagpupuslit ng mga mataas na kalibre ng armas patungong Mexico. Sa isang social media post, sinabi ni US President Donald Trump na gagamitin ng dalawang bansa ang isang buwang suspensyon upang makabuo pa ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico. Hataw Balita ngayon! Maghahanda ang bansang Canada ng legal na aksyon laban sa pagpapataw ng Estados Unidos ng 25% na taripa sa mga Canadian products na papasok sa US. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpuz. Hataw Balita ngayon! Magkakaroon ng 25% na import tariff sa lahat ng Canadian goods na papasok sa United States maliban sa produktong pang-enerhiya gaya ng langis, gasolina at elektrisidad na may 10%. At sa February 18 papasimula ito sa darating na Martes at sa February 18 naman ang taripa sa enerhiya. Magsasagawa ng legal na aksyon ng Canada sa ilalim ng mga nauugnay na international bodies upang hamunin ang 25% na taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa karamihan ng mga produkto ng Canada. Ayon sa Canadian officials, lumabag umano ang US sa pangako ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng kanilang kasunduan sa malayang kalakalan at sa ilalim ng World Trade Organization. 1,256 o 17% ng mga produktong imported galing sa Estados Unidos ang pinatawan ng taripa ng Canada na aabot sa halagang 30 bilyon na Canadian dollar. Kabilang sa mga ito ang $3.5 billion para sa cosmetics at body care, $3.4 billion sa appliance at household items, at $3 billion para sa pulp at paper products. Maglalabas din na iba pang listahan ng gobyerno ng Canada para naman sa mga passenger vehicles at trucks kabilang ang electric vehicles, steel at aluminum products, ilang prutas at gulay at aerospace products na nagkakahalaga sa 125 billion Canadian dollars. Samantala, magbibigay naman ang Canada ng remission process para sa Canadian businesses para sa retaliatory tariffs. Ito ay paraan upang makakuha ang mga ito ng tariff reliefs o refunds basta matugunan ang ilang kondisyon. Charles Corpuz, humahataw sa balita ngayon. Charles Corpuz, Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Baltimore, Maryland, USA. Ako si James Quantuyan. Magandang umaga po. Hataw Balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, February 4, 2025. Makikita natin sa ating latest satellite images na wala tayong minomonitor na anumang low pressure area. Malit pa rin yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo sa araw na ito at sa mga susunod pa this week. No? Malit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Normally po ang February, malit yung chance or kakaunti lang yung mga nabubuong bagyo kapag buwan ng Pebrero at ng Marso. Samantala, patuloy pa rin yung pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa may Hilaga at gitnang Luzon. At ito magdadala ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa may area ng Cordillera. Samantala naman, ang easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ay patuloy na magdadala ng malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may silangang Mindanao. Ito lalong-lalo na yung mga lalawigan ng Surigao del Sur, Davao de Oro at gayon din yung Davao Oriental. Makikita naman din natin sa ating satellite images, generally malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na yung Luzon at Visayas, generally fair weather, pero ibig sabihin nito, maliit yung chance na magkaroon tayo ng mga malawakang mga pag-ulan. Bagamat posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa Visayas at Southern Luzon, habang sa malaking bahagi naman ng Luzon, mga isolated light rains o yung mga pag-ambon na dulot ng hanging amihan.
Makikita rin natin, inaasahan natin sa mga susunod na araw na lalakas ang northeast monsoon at amihan, gayon din yung easterlies o yung hangin mula sa karagatang Pasipiko. Kaya posible po towards the end of the week, malaki yung chance na maging maulan na naman sa malaking bahagi ng Bicol region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Pagdating ng araw ng Huwebes, towards the weekend, posible po yung mga katamtaman hanggang sa kuminsan malakas na mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Tumutok po sa mga updates ng Pag-asa tungkol sa potensyal nga na muling pag-iral ng shear line o yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Samantala, may nakataas tayong gale warning ngayon. Ang gale warning po, ito yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan sa patuloy pa rin niya na pag-iral ng hanging amihan. Delikadong maglayag ang mga maliliit sa sakyang pandagat, lalong-lalo na po yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Island, sa Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Muli sa mga kababayan natin, iwasan mo ng pumalaot sa mga lugar kung saan nakataas ang ating gale warning. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:24 na umaga at lulubog, ganap na 5:56 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms. Kaya nang binanggit ko, posible pa rin yung mga isolated light rains at mga isolated rain showers and thunderstorms. Naglalabas tayo ng mga impormasyon, lalong-lalo na po sa ating mga posibilidad ng mga thunderstorms sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Dagdag gastos para sa ilang mga negosyante. Ang panukalang 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong kumpanya. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, posibleng magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil ipapasa ng mga kumpanya sa publiko ang mas mataas na cost of production at labor. Dagdag pa nito, hindi lang manggagawa kundi lahat ng Pilipino ang maapektuhan ng pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Ang experience din kasi sa wage hikes, no? Tumataas yung presyo ng mga bilihin. Siyempre, ipapasa yan ng mga, tumataas yung cost of production, cost of labor, o ipapasa yan sa mas mataas na presyo ng mga produkto at serbisyo. Nakita natin yun nung nagtataas ng minimum wages through the regional wage boards. Pagka take effect nun, tumataas kagad yung mga presyo ng bilihin. Hataw Balita ngayon! Inaprubahan ng Kamara ang House Bill No. 11337 na naglalayong bigyan ng mga karapatan ng mga ambulant vendor sa bansa. Layunin ng panukalang batas na magtatag ng Local Interagency Council na magtataguyod ng seguridad at proteksyon para sa mga rehistradong informal na ambulant vendor. Kasama sa mga probisyon ng panukala ang proteksyon laban sa hindi makatarungang pagpapaalis ng mga vendor at pagbigay ng pansamantalang lugar para sa kanilang negosyo kapag kinakailangan ng relokasyon. Hataw Balita ngayon! Target ng Energy Regulatory Commission o ERC na tapusin ang rate reset ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Pebrero at ng Manila Electric Company o Meralco sa Hunyo. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, inaasahang may ilalabas ang bagong singil ng NGCP sa unang quarter ng taon, habang dapat magsumiti ng aplikasyon ang Meralco ngayong linggo upang matapos ang kanilang rate reset pagsapit ng Hunyo. Sinabi rin ni de Malanta na walang epekto ang Maharlika Investment Fund sa rate reset ng NGCP dahil matagal nang sinimulan ang proseso noong 2022. Hataw Balita ngayon! Sinusuri pa ng Energy Regulatory Commission ng 19 billion peso refund na inihain ng Meralco para sa labis na singil mula July 2022 hanggang December 2024. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, inihain ng Meralco ang kanilang aplikasyon noong January 28 o 29 at inaasahang maaprubahan ito sa March 1. Gayunman, sinabi ni dating ERC Commissioner Alfredo Non na maaaring kulang pa ang refund na ito kaya't patuloy itong sinusuri ng ERC upang matiyak kung may kailangang idagdag.
Sakaling maaprubahan, makikinabang ang lahat ng Meralco consumers kung saan ang residential customers ay makatatanggap ng 0.19 na kilowatt-hour na refund habang ang average na refund ay 0.11 per kilowatt-hour sa loob ng 3 taon. Nag-file po sila ng refund noong January 28 or 29, Mr. Chair. Hindi ko na po maano eksaktong date. But so we are evaluating it and we expect to issue our action on it. Hindi po kasi kami pwedeng mag-act within the first 30 days from filing. So pinakamaaga na po ay March 1 po. Yung so when is the effectivity of the refund? Most probably. Usually naman po effective sa billing period po na, okay. na yun. So mga Marso po na billing period. Hataw Balita ngayon! Pasado na sa Kamara ang House Bill number 11341 na magpapalakas sa Polytechnic University of the Philippines o PUP at magdedeklara rito bilang National Polytechnic University. Layunin ng panukala na mapalawak pa ang mga teknikal at profesional na programa ng institusyon. Gayon din ang pagbibigay ng oportunidad para sa extension, classes at bagong campus upang mapabuti ang access sa quality education. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-4 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, FB natin si Christian at yung pilot mo. Okay. Thank you, Dantley, and of course sa ating kasamang Rap and Carl, kasama si Josa. Siyempre si Chris, ayan. UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.